day everyone! Nandito tayo ngayon sa San Fabian Credit Point Cafe kung saan personal nating makikilala at makakapanayam ang may-ari ng cafe na to. So tara! If you're doing nothing this weekend, give me a call. 'Cause if we can hook up, baby, please let me know. So good afternoon ulit. We are with Miss Chela, the owner of Cabin Point Cafe, and today we're gonna ask her few questions regarding her business. So first question po namin is, Ang first question ko naman is, what inspired you to start this business? Ano po yung nag-inspiration? Okay. Kasi nung pandemic, di ba, nawalan po kami ng work ng kapatid ko. Siya nag-work siya sa Baguio, ako dito sa Japan. And then, syempre lahat walang work. So, sa pandemic na yun, parang nag-isip kami kung anong gagawin namin after ng pag okay na yung pandemic, pag wala na pandemic. So, nanood lang ako sa YouTube, vlogs. Cafe vlog yung una kong nagustuhan. Kasi ang ganda ng paggagawa nila ng cafe, ganyan. So, yun na-inspired ako doon. Kaya nung unang, after ng pandemic, 2021, nag-start na kami ng maliit na, ganito siya kaliit, nung unang-una. Stall lang talaga siya. so doon lang po kayo located sa ano po, sa Plaza. Yes, ganyan lang kami noon. Ang binibenta namin is corn dog. Wala pa kaming coffee noon. Corn dog lang talaga. Tapos, mga chicken, ganyan na. So year 2021 po na ipatayo yung establishment po. Yung hindi po. Ito, 2023. 2021 yung naandun. 2021 to 2022. Tapos, nag-start ito ng ng stall ng Fiesta sa San Fabian, tapos sa Mardan. After no, nakaipon naman kami, pero syempre kulang pa rin yung pera. So, ang ginawa namin, parang kinausap namin si mother, tapos yung retirement fee niya, yun na yung ginawa namin pang una. So, kasi medyo malaki kasi pag ganitong establishment, malaking pera talagang kailangan. So, kinailangan din namin ng tulong ng retirement fee ni mother. Yan. Pangalawang tanong, how did they prepare, plan ba niyo po pinatayo itong craving point? Pinatayo namin to kasi doon sa plaza, tatanggalin nila na lahat yung mga stall. So, naghanap talaga ako ng stall sa palengke. Tapos dito, medyo nahirapan ako kasi medyo mahal din. Hindi kaya. Tsaka gusto ko sana along the highway. Tapos nakita ko tong land lang siya. Land lang. Oo, wala pa siyang establishment. Parang makating lote. And then, yun. Nagpapasalamat din ako sa owner ng land kasi nagtiwala din sila sa amin. Kaya yun, nakipasalamat ko sa kanila. And then yun nga, nung habang meron kaming stall doon, pinapatayan na namin to. Niregister din namin sa business permit kasi kailangan yun pag magpapatayo ng business. Kailangan registered talaga yung business. So yung next question po namin is, what's the biggest challenge you face po habang pinapatayo or ongoing pa rin po yung Pag start, mahirap din kaso kung alam mo na yung flow, hindi ka na mahirapan. Pero yung pinakamahirap namin challenges is nung rainy season. Kasi matumal talaga yung sales namin noon. So, syempre madaming dues yung sa supplier, sa rent, sa utilities. Pag pinagsama-sama, tsaka yung mas mataas yung expenses kaysa yung sales, medyo mahirap din. Kaya, yun, nag-struggle kami ng talaga. Pero ngayon, okay naman siya kasi hindi naman masyadong
rainy season. Sa financial po talaga. Financial. Oo. So, The next question ko is, what's your daily life like as an entrepreneur? Ako taga-market, ako accounting, pag walang mga staff, short ang staff, ako yung parang, kunyari, pag wala yung kasama namin, ako yung sub. Minsan ako pa yung dishwasher, pero okay lang kasi sanay na akong mag-dishwasher sa bahay, so kaya-kaya naman. Tapos, basta lahat ako, ngayon kasi okay na, medyo malam ng staff, sila na din mismo yung nag-ano ng work ko, kaya minsan, ano na lang, yung mga market na lang kasi hindi pa nila masyadong alam ng mag-market ng staff. yung daily life. And then, last question po is, ano po yung tips niyo para sa mga aspiring entrepreneurs? Mga gusto kong magpatayo ng business or cafe po nila? Kung meron na kayong may isip, start na agad, execute agad. Kasi ako, 32 na ako eh. Gusto ko sana nung bata-bata pa ako, na-execute ka na kaso. Siyempre, ang akala ko kasi magiging employee lang ako kasi course ko kasi accountancy, so hindi ko na ipasa pero nag-aral ako ng MBA para lang makaput up ng business din. Siyempre, kailangan din meron din knowledge sa pagganda din ng business. So, yun lang, lakas ng loob, tapos malaking pasensya, tapos consistent ka talaga sa ginagawa. Tapos, wala ka talagang pipiling trabaho. Kunyari, ikaw talaga yung, kung ikaw yung entrep, kahit anong trabaho dapat gagawin mo. Wala kang, kunyari, dishwasher. Walang dishwasher, ikaw hindi. So, ikaw din yung pupunta din para lang umikot, maganda yung flow ng business. Kasi pag hintay mo pa yung ibang tao, wala. Parang mabis agad yung business. Na po, question. So, thank you so much po sa mga Thank you. pagsagot po. Thank you. Good luck sa Thank you.